Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. May isa namang DDS na nagkakalat sa social media ng kanyang kabubuhan. Sorry ho sa words ha. Dito ho kasi, ayon sa kanya, ginagawa daw tayong syunga-syunga dito at dito daw tayo nabubudol dito sa pahayag ni Mr. President Bongbong Marcos at ni Mayor Leni Robredo. Tayo daw na mga pinklawan at loyalista. Sino nga ba talaga ang nagmukhang syunga-syunga at bio-bio dito? Napakasimple ng pahayag ni Mayor Leni Robredo at ni Mr. President Bongbong Marcos, pero hindi niya ho maiintindihan. Paano nga ho makakaintindi ang isang bobo? Sorry ho sa words ha. Diba? Ito ho mga ka-aksyon, para lubos nyo po maunawaan at maintindihan, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Ito na mga pinklawan, mga loyalistang tanga dito. Ganito ang gusto nyo mga karakter ng mga politiko. Ito, mayroon akong video na ipi-play para sa inyo. Kayo na ang umusga dyan sa comment section kung sino sa dalawa ang mas magaling magsalita. Pampagod vibes lang tayo, no? Dito tayo na dito nabubudol ang mga pinklawan, mga loyalista. Dito sila nabubudol sa ganitong klase ng mga karakter ng mga politiko magsalita. Ito, mga loyalista, para sa inyo. At i-comment nyo kung tama ba. Ito, mga loyalista, ang video, panoorin nyo hanggang dulo kung sino nakakatuwa sa dalawa. Nakita natin na sanay yung mga drivers na iba na nakaandar yung sasakyan habang nakahinto. Na public servant ay ang ating mga guro. Dahil bukod sa inyong trabaho sa eskwelahan, na inaalalayan, inaalagaan, tinuturuan ng ating mga kabataan, na napakahalagang trabaho. Lahat ng ibang trabaho, kailangan din kayo ang gagawa. Kayo ang yun ang sinasabi ko, kayong gumagawa ng tunay-tuniladang pansit para mampakain din sa mga bisita. Diba? Napakasimple ho ng naging pahayag ni Mr. President at ni Mayor Leni Robredo. Yung naging pahayag ni Mayor Leni Robredo ay nag-ugat ho yan dito nga ho sa kinakaharap na crisis dito sa gasolina at krudo. Diba? Tama naman ho ang kanyang sinabi. Ano ba ang sinabi ni Mayor Leni Robredo? 'Di ba? Nakikita natin ang ibang mga drivers, no? Sanay na umaandar ang kanilang sasakyan habang nakahinto, which is totoo naman ho 'yan at normal ho 'yan sa ating mga motorista. Eto kolokoy. Bibigyan ho kita ng sample. 'Di ba? Halimbawa ako may sasakyan at napadaan ho ako sa isang bangketa, 'di ba? Sa tingin mo ba papatayin ko ho ang makina ko? Hindi, 'di ba? Kasi bawal ho 'yun, bangketa ho 'yun, 'di ba? Highway ho 'yun, no? Napadaan lang ho ako sa isang bangketa kasi gusto ako bumili kung anong mayroon doon. So ang gagawin ko, bubuksan ko ang windshield ko, no, at magtanong at pabili manang manong. So iabot na lang ho ng tindera o tindero. Habang nakahinto ho ako, umaandar ang sasakyan ko. Pangalawa, halimbawa ako ay nakamotor. Dumaan naman ako sa isang palengke. Bibili ako ng saging. Sa tingin mo ba, bababa ako, papatayin ko ang motor ko? Nandyan lang naman sa tapat ko. Siyempre hindi na ho ako bababa, 'di ba? At umaandar po ang motor, 'di ba? Normal ho 'yan na nangyayari, 'di ba? Napakasimple, hindi mo magurugets. Nako, bawas-bawasan mo naman ang kasyunga-syungaan mo at ka-biu-biuhan mo. Diyan sa naging pahayag ni Mr. President Bongbong Marcos, tama naman ho ang sinabi ni Mr. President Bongbong Marcos, 'di ba? Yung mga teachers natin, hindi lang nagtuturo sa ating mga mag-aaral para matuto, kung hindi may bukod pa sila na trabaho. 'Di ba?
Marami ho ako mga pinsan na mga teachers. Hindi man sa pagyayabang. 'Di ba? Ang iba mga principal pa. At nanonotice ko ho yan na sila mismo ang nagluluto, no, ng handa para ipakain sa kanilang mga bisita. 'Di ba? Minsan nga nakikikain pa nga ako eh. 'Di ba? O nandyan ang pansit. Minsan, mga iba-ibang putahe. Totoo, ang sinabi ni Mr. President Bongbong Marcos, bukod sa kanilang pagtuturo sa ating mga kabataan para matuto, sila ho ay naghahanda rin, nagluluto, tulad ng pansit at iba pang mga putahe para ipakain sa kanilang mga bisita. O alin ba doon ang nakakabudol? 'Di ba? Alin ba? Alin ba ang nakakatanga doon? Tulad ng sinasabi mo. 'Di ba wala naman? Oh. Yung nakakatawa at nagmukha kang syunga-syunga, dyan sa pahayag ng iniidolo nyo. 'Di ba? Isipin mo, madali lang daw sa kanya magpadala ng eroplano. Isipin mo, gera po yun. Ha? Gera po yun. Ha? Mga missile ho, nagliliparan. Pero para sa kanya, madali lang daw magpadala ng eroplano. O 'di ba? Nakakatawa na mga ganyan ang pag-iisip, palpak na pag-iisip. 'Di ba? Isa pa. Bawasan daw ang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, pagbibisikleta. O 'di ba? Palpak pa rin na pag-iisip. 'Di ba? Ngayon, kumakalat ngayon, online naman sa social media. Itong di umano. Dumating na daw ang gasolina sa Davao mula Brunei. Wow, isang malaking kasinungalingan. Parang ano 'yan? Nung last week na nag-viral din na nagpadala daw si Basti ng eroplano, isang malaki ding kasinungalingan. Gusto nyo iangat ang pangalan ng Davao, pero puro na bang kasinungalingan ang pinaggagawa nitong mga supporters. 'Di ba? Wala naman sapat na datos, wala naman sapat na resibo. 'Di ba? Kaya kung may nagmukhang katanga-tangahan dito, walang iba kung hindi ikaw kulukoy. 'Di ba? Yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, gin-share ko lang ho sa inyo 'yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.